Senator Marcolita, ito na ang pagkakataon mo makaganti kay Pinky Lacson. Yung ginawa niya sa yung statement doon sa hearing niyo doon sa confirmation sa CA, sa Committee on Appointments, na ginawa niyang kwento, na pinagdugtong-dugtong niya ang mga kwento para siraan ka. Ito naman sa iyo ngayon, Senator Marcolita, pagkakataon mo nang gumanti. Ito mga tol, panoorin nyo, i-share ko sa inyo itong video kung paano naman ginantihan ng isang vlogger itong si Pinky Lacson. Nakakatawa. Ganito kasi ang ginawa niya kay Senator Marcolita eh. At pinakalat din ng mga tarantadong mainstream media. Ayan, ito. Share ko sa inyo, panoorin nyo. Baka magustuhan nyo, i-share nyo lang mga tol. Ayan guys, sa bibig na mismo lumabas ni Ping Lacson na pati siya ay nakaranas mag-deliver ng kickbacks. O ayan guys, kaya hindi ka na magtataka kung bakit kinatatakutan ng mga yan yung mga 18 Marines. O, panoorin nyo muna yung video guys. Ito naman ang galing na to kay Senator Ping Lacson. Naghatid ako ng pera as kickback, but not to the President, but to Yusek Olaybar. And sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President, in at least 10 deliveries. At ngayon ko lang po sasabihin, yung 1.2 billion pesos na kay Yusek Traigib Olaybar pa. Alam nyo ho, may dalawa silang armored van nakaparada sa Diamond Hotel. Doon ang delivery, doon ang nag-iipon. Nagkataon, gumuli yung issue, kaya po may 1.2 billion pa na doon na nakatago sa kanya. Oh, ayan guys, diba? Noon tinatanggi nilang may mga delivery, pero ngayon umami na rin, no? Totoo naman yung sinabi niya na hindi siya nakapag-deliver sa presidente kay Bongbong Marcos. Kasi ang nag-deliver ay yung mga 18 Marines eh. Kaya hindi talaga siya. O, ayan guys. O, at kaya kinatatakutan nila yung 18 Marines. Kaya pilit nilang dinidiscredit at binabaliktad para hindi maiharap sa Blue Ribbon. Ay talagang alam nila na sila rin ang ituturo. Kaya talagang yung 18 Marines, sila lang ang susi para mapanagot. Ang kaso nga lang ay talagang masyadong marami yung membro ng sindikato na nakinabang dyan sa pera. Kaya talagang nahihirapan talaga ang mga gustong makahanap ng hustisya. Ay wala, presidente ang kalaban eh. Kahit nga yung mga kapag nag-withdraw ng dyan, ng suporta, yung mga matataas na opisyal, pwede niyang ipasibak na laang eh. Kaya talagang mahihirapan. Pero yung 18 Marines na yun, totoo lahat ng sinasabi nyon. Si Bongbong Marcos, si Romualdez, yung sinasabi nila na halos mapuno ang bahay ni Romualdez, totoo yan. Yung ginamit ni Trillanes para mapakulong si Duterte, totoo yan. Totoo lahat yan. At malalaman natin yan pag hindi na sila nakaupo. Doon na yan maiimbestigahan ng ayos. Ngayon kasi nababaliktad pa nila eh. Pati nga NBI, hindi mo malaman kung bakit gano'n ang mga desisyon eh. Dapat nga ang NBI, nung narinig na merong gustong tumistigo, dapat aktibo na sila sa pag-iimbestiga sa mga yan eh. Hindi yung hinuhusgahan na kaagad nila yung mga tao. Hindi pa nga nanunumpa naman ng affidavit. Ayaw nila pagsilitain. Kung bakit yung mga yan eh. Yung ombudsman, tuta naman talaga ni Bongbong Marcos. Kaya kitang-kita naman talaga na talagang yan babalik na rin nila. Kaya yung mga yan, mapapanagot yan. Dahil may 18 Marines eh. Hindi lang 18 Marines, marami pa talaga nakakaalam dyan. Yung baho ni Bongbong Marcos, pag wala na sa pwesto. Kaya biglang tandaan yan eh, Bongbong Marcos eh. Pinoproblema niya na yung yung kinabukasan niya na maraming magsusulputan na kaso niya. Hindi lang yung flood control, hindi lang yung pag-a-addict, at pati yung sinasabi nila game case sa ibang bansa. Lalabas at lalabas yan. Kasi sinisira nila ang bayan ko. Ayoko! Ikaw na lang. O ayan, mga tol, kung nagustuhan nyo yung video, pakishare na lang, pakilike. At kung hindi naman mabigat sa inyong kalooban, pakisubscribe na rin. Ayan din, sana makarating to sa'yo, Mr. Senator
Marcoleta.